walang delikadesa ang pamilya Duterte. Eh paano ho kaya ito mga bossing? Eto, ano, ano masasabi niyo dito? Oh, etong tao na to mga kababayan, eh paulit-ulit to na tinatawag si Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Ang pangalan ho niyan ay Harry Roque, mga bossing. Oh. Yung itsura niya, sino po ang mas mukhang bangag kesa sa Pangulo? Ang Pangulo o si Harry Roque? Tingnan nyo nga ho yung itsura mga kababayan. Di ba? Ito pong tao na to, yung nagpaumpisa ho na magpakalat ng pulburon video. Oh. Ngayon, ang ginagawa ho nila, mga kababayan, ipinapasa kay Maharlika. Si Maharlika naman, uto-uto. Nagpapauto dito kay Roque, mga bossing. Oh, ayun, siya ang patong-patong ang kaso. Eh ang akala niya siguro ho, makakaligtas siya. Eh paano, may treaty ang Amerika at ang Pilipinas. Mukhang masasapul siya doon. Siguro, na ano ni Roque, na auto o Maharlika, since ikaw naman, American citizen, eh, sabihin mo ikaw na lang ang nagpakalat. Pero kitang-kita ho natin, mga bossing Chief Amo Sir, doon mismo sa video na si Roque ang nagkakalat po. No? At, ayun na nga po, nakasuhan na ng sedisyon si Roque. Pag ho, mga kababayan, yung kaso na yan ay tuloy-tuloy na pong umakyat sa korte, malamang sa alamang po ang susunod na mga kabanata ni Roque ay uwi ng Pilipinas. Bakit? Kapag umakyat po sa korte yon mga kababayan at sinabi, okay, maglabas na tayo ng warrant of arrest kay binibining Harry Roque, kay Harry Roque, eh pwede na po makipag-ugnayan yan sa the Netherlands. Actually, nakikipag-ugnayan na po sila eh. Kinukumpleto na nila yung dokumento para dito sa tao na to. No? Para ipatunayan sa the Netherlands na ano po, na itong tao na to ay nagsisinungaling po doon sa kanyang mga reason sa paghingi ng asylum. Na kaya lang po tumakas ito kasi may dokumentong ayaw ipakita dahil baka mabuko siya na galing sa Pogo yung pera niya. At hindi lang po gawa-gawa ng gobyerno yun mga kababayan. Hindi po gawa-gawa ng mga congressman yun at sa kongreso. May link po talaga mga bossing, which is yung nakita yung papeles nila, di ba? Cheryl Santa Maria, nakita yung papeles nila ni Ayer de la Serna. Doon unang nagsimula ho eh. Sumunod, nakita yung bank account. Kaya nga din po nalaman na si de la Serna at si Roque ay mayroon pong joint account. Oh, may joint account, di ba? Sabi nung congressman doon, ang alam kong may mga joint account eh yung mga magjowa-jowa lang eh. Mag-ate, magnanay, magkuya, magtatay, di ba? Pwedeng mag-apo, pero kayo naka-joint account. yun lang ho, mga kababayan. At meron pa, yung isa, yung checkwa na nahuli, na pinapalabas nila na hindi daw po checkwa. Nahuli dun sa mismong PH2. Na ang mga pangalan pong nasa ilalim ng PH2 na ngayon ay sila Roque din po. O yung misis niya nandun din. Kaya yung paghingi nito ng asylum, mga kababayan, nga. No? Mapapauwi at mapapauwi yun. Pag sinabayan po ng pagpasa ng gobyerno ng Pilipinas, eto na. Roque, eto na. Yung aming side para kay Roque. Hindi namin ginigipit yan. Tapos sabay pakikipag-usap na pakikipag-usap na po sa Interpol. Yari na yan. Tapos nakiusap ang Pilipinas sa the Netherlands. Baka pwede po kordonan nyo na o palibutan nyo na si Roque. No? Para po diretso na namin maiuwi sa Pilipinas. Ay wala na. Parang mas pinaliit lang ho nito yung mundo nyo eh. Dahil po doon sa pagpunta ng Netherlands eh. Ngayon ho, kabadong-kabado na ho yan, mga kababayan. Tingnan nyo nga ho yung itsura ng tao na tumatawag na bangag o adik sa ating Pangulo. Mukhang wala na hunligo. Ako ho,
Ayan na, partida, mga kababayan. Hindi, totoo. Tumakbo ako ng 1 oras doon sa treadmill. Tapos, another 1 oras, nagbuhat ako doon sa gym. Ang ginawa ko, nagpunas lang ako ng pawis, nagpalit ako ng damit, wala pa akong ligo. Eh, pag dinikit niyo po yung mukha ko kay Roque, mga kababayan, oh, siguro kakaligo lang ni Roque dito, pero parang tuyot na eh. Oh, ako talagang walang ligo. So, hindi pa ako naliligo dahil pag uwi ko, nakaset na yung time nung vlog natin. Ayoko naman pong malate. At hindi ako nalilate sa mga vlog natin, ha? Totoo ba yun? Oh, di ba? Yan ho. Yan yung mga tigas ng mukha nila para sabihin po na ang ating presidente ay bangag at adik. No? Ito po yung mga yun, mga kababayan. Ito po si Roque na ang lakas-lakas ng loob, sabi ni Pebbles, na siya daw po ay magaling magpabagsak ng gobyerno. Tingin ko isa pa po yun sa magiging problema ni Roque pag uwi po ng Pilipinas. Yung sinabi ni Pebbles. Nakasama po niyan sila Pebbles eh. 'Di ba? Nakasama po niyan sa isang hapagkainan eh. O doon, yung pinakita nga po kasama yung mga DDS. Kaya pwedeng paniwalaan yung sinasabi ni Pebbles na etong si Roque ay nagbabalak talaga at talagang gustong pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Pero mukhang wala po. Mukhang nauwi po, mga kababayan, si Roque ang bumagsak. siya ho yung nagtatago, mga bossing eh. Oh. Di ba? Siya yung hindi na mahagilap eh. Ang masaklap pa ho nito, mga kababayan. Simula nung nagtago si Roque, unang-una nating nakita, itong si Roque, yung pagkalabas, kasama ang vice-presidente at kasama si Robin Padilla. Parang yung dalawa, hindi alintana sa kanila na hinahanap po ng Kongreso itong si Roque. Parang wala lang, no? Yung tipo bang, kasama namin si Roque. Yung tipo lang, ganun lang parang hindi nila naisip na, ay saglit lang, hinahanap tong si Roque Roque, uwi ka dun. Kasi Kongreso, hinahanap ka, pinagpapaliwanag ka. Parang wala lang ho sa kanila, mga kababayan. Parang hindi nahihiya po sa Pilipino, sa mamamayang Pilipino, nakasama nila, pugante. Pugante sa Kongreso lang po. Pero malapit na ho ito, maging pugante sa batas, mga kababayan. At panigurado po ako, pag ito po ay naiuwi, mga boss chief amo sir, naku po, magsasawa si Roque doon sa mga lalaki na nakatopless. Common doon yun eh. Sa loob ng oblo, yung mga lalaking mga nakatopless eh. Di ba ho, mga kababayan? Hindi na siya maghahanap o hindi na siya magdedare na, tingnan natin kung mapapatopless natin si Kakosa. Wala nang ganun. Di ba? Rekta, nakatopless na ho yun, mga yun. Sabi ni Mr. White, wala talagang delikadesa yung dalawa, si Sara at si Robin. Nenita, Sabado, mag-ingat ka po dyan, Sir Mark. Salamat po. No? Hindi na kailangan ni Roque na sabihin na, tingnan natin kung mapapatopless natin si Kakosa ko. Wala nang ganun. Lahat nakatopless na doon. Tsaka madaming lilinisin na tubo doon, mga kababayan. Pag doon napunta si Roque. Di ba? Wala naman hong ibang pupuntahan yan, mga kababayan, kundi sok pa lang din po sa oblo yan. Di ba? Dahil ano po yung isang kaso niya? Sedisyon. Yung isang kaso niya is human trafficking. Nako. Parehas nung kay Buloyski ho yun, mga kababayan.